Okay, good day guys, no. Meron lang akong bibigay na tips sa inyo, no, about PE error, no. Tulad nito guys, meron kaming siniservice na LG automatic washing machine. So nagpa-flashing siya ng PE error. Pag i-on natin siya guys, lumalabas na kagad yung PE error, no. So ito guys, tandaan nyo po, kapag ang washing machine ay hindi na nagwa-wash, no, hindi na siya nagwa-wash, pag on mo tapos start mo, lumalabas na yung PE error, wala nang wash na nangyayari, ang pwedeng may problema guys yung board, no. So basta kapag ang inyong washing machine ay lumalabas yung PE error, no, na pag start pa lang ng paglalaba hindi pa siya nagwawash, so isuspect nyo na kagad guys yung board or yung mga wiring connection, no. Pero kapag ang PE error ay lumalabas siya during spin time, doon siya nalabas, 100% yan guys, sensor ang problema, no. So tandaan nyo yan, no, kapag nag-troubleshoot kayo guys. Kaya minsan pag tumawag si customer, pag sinabing PE, hindi lang kagad na atat na kagad tayo mag-service dahil alam na natin kagad yung problema, sensor lang yan, no. So hindi lahat ng PE error guys ay water level sensor, no. So, tulad nito guys, na-check natin, good yung reading nitong sensor na ito, no? Pero nag-PPE siya, no? Pero ang napansin natin kagad dito, nung mag-on na yung washing at i-start natin, lumalabas kagad yung PE error, no? Ayan. So, kapag ang sensor kasi guys may problema, no? Lalo na sa pag-spin, pag i-direct spin mo yan, matagal lubas yung PE, no? Yung magka-countdown muna yung oras, mag-aantay ka muna ng mga ilang minuto, mag-standby yung oras, unti-unting bababa or mag-stop. At doon siya lalabas yung PE error, no? Pero once na na-start mo siya, tapos lumabas kagad yung PE error, ang chicken nyo yan guys, number 1, unahin nyo yung socket ng sensor. Pangalawa yung wiring. Pangatlo yung board, no? So yun ang naging problema. Kapag na-check nyo yung socket is good, na-check nyo yung wiring, walang problema. So automatic guys, board ang problema niyan, no? Basta hindi na nagwawash yung washing machine, no? Pero kapag ito ay nagwawash pa at sa spin time lang lumalabas yung PE, no? So 100% sensor yan. Papalitan nyo lang yung sensor or yung socket niya, linisin nyo. Or higpitan nyo yung mga socket ng sensor. Tulad nito, ayan, no, hinihigpitan natin yan. Sinusungkit, nilinis, ayan. So, ayan, binabalik natin guys, no. Kasi good naman yung sensor, no, yung resistance. So, ayan, tichikin natin siya ulit. Testingin natin kung lalabas pa ba yung PE, yan, no. I-on natin. Ayan, on. Ayan. Spin, start. Ayan, no. Ayan. Yan, so PE kaagad, no? Kasi kung sensor ang problema niyan, guys, bababa pa yung oras, no? Sa 12, bababa pa yan ng 11, 10, stuck yan din. Saka pa maglabas ng PE, pero matagal, no? Halos 3 minutes pa yan lalabas, no? So, ayan, para mawala yung agam-agam natin, salpakan natin ng bagong sensor, no? Kasi good naman yung resistance value ng sensor natin, salpakan natin, no? Ayan, so ito yung bagong sensor, no? Testing natin. Basta yun lang guys, no? Tandaan nyo lang, pag on nyo na pag-start, then lumabas kagad yung PE error, checkin nyo na kagad yung wiring connection, yung socket, then yung board, no? So, ayun. Ganun po ang check sa mga PE error, no? Ayan. So, ayan, testerin natin bagong sensor guys kung gagana na. Ayan. Start. Ayan. So, basta 12. So, dapat yan, kung sensor yan guys, bababa ng 11 yan hanggang 10. Ayan, no? Hindi na bumaba, nag-PPE ka agad. So, ibig sabihin, ang problema nito guys, nasa program ng board na, no? Yung nagkakaman papuntang sensor, wala na. No? Hindi na siya nagkakaman, no? Pwedeng may putol dyan na connection papuntang switching IC galing sa socket ng sensor, no? Doon sa board, no? So, basta ganito guys ang problema, board ang problema nito, no? Pag start mo pa lang, lalabas kagad yung PE error. Okay guys, thank you, bye-bye.